Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal, Pilipinas. Maladramang ganap ngayon sa Senado mga kababayan dahil sa biglaang pagbibitiw bilang Senate President itong si Mig Zubiri. At hindi lang siya ang nagbibitiw dito kundi pati ang kanyang mga kaalyado dito kasamahan sa Senado. Like Senator Angara, Senator Villanueva, Nancy Binay, JB Ercito, and the rest of his ally or kakampi diyan sa Senado. Bakit kaya nagkaganito at biglaan? Medyo ito'y palaisipan sa ating mga kababayan dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin sinasabi mismo ni former Senate President Zubiri kung bakit biglaan ang kanyang pagre-resign dito. At marami ngayong umuugong, nag-resign nga ba o sinisipa? Ating tunghayan at panoorin sabay-sabay mga kababayan ang pahayag ng former Senate President Juan Miguel Zubiri at ang kanyang mga kasamahan kasabay din na nagre-resign sa kanilang mga hinahawakang chairmanship diyan po sa Senado. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. My colleagues throughout my Senate presidency, and again I listened to them today, as we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. I wish our new leadership the very best, and I pray that they will be steadfast in upholding the independence of this beloved institution. I will remain vigilant to make sure that the traditions and the rules of the Senate will remain steadfast. Once again, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Thank you very much, Senate President Juan Miguel Zubiri, for your heartfelt speech. We are grateful for your service to the institution. Thank you for your service to the nation. Thank you for a job well done, Senate President Juan Miguel Zubiri. Session is suspended. Si Binay is recognized. Thank you, Madam President. I would just like to manifest that I'm also resigning as chairperson of the Committee on Accounts and Tourism and Ethics. Thank you, Madam President. At the same time, I'd like to also tender my resignation as the chairperson of the Committee on Finance, the chairperson of the Committee on Youth, and the chairperson of the Subcommittee on Constitutional Amendments. To the leadership of President Mig Zubiri, one thing is for sure, this team is principled, hardworking, and this team fought for the institution. Again, I would like to resign, of course, to give the new leadership a free hand in reorganizing the Senate leadership. And so today, Madam President, I tender my resignation because the greater cause outweighs my personal interest. Maraming salamat po, former Madam President. Senate President Juan Miguel Zubiri at ang kanyang mga kasamahan po diyan. Maaring isa ka rin sa nagtataka at nagtatanong kung bakit ito biglaan ang pag-alis o pagre-resign dito ng former Senate President Zubiri. Isa lang po ang masasabi ko po riyan, although hindi pa ito kumpirmado, pero base dito sa mga analyst na ating napapanood at nakuhaan ng mga ideya, of course, naandyan pa rin ang political issue. Naandyan pa rin yan. Hindi nawawalang ikakabit natin diyan kung bakit na nagbigla ang nag-resign itong si Zubiri.
dahil wala na itong bilang diyan po sa Senado. At sapat naman ang bilang sa kampo naman ni Chis Escudero kung saan siya na ngayon ang bagong Senate President ng Republika ng Pilipinas. Sapat ang bilang upang mapalitan ang liderado naman ni Zubiri. Unang rason, para sa akin lang po at personal knowledge ito, ay sa tingin ko itong pagpayag ni former Senate President Zubiri sa pagkakandak ng investigation diyan po sa Senado patungkol dito sa PDEA leak. Do hindi yan talaga ang principal request nito ni Senator Bato de la Rosa na mag-conduct ng hearing investigation sa Senado, kundi ang kanyang request po diyan is yung entrapment operation ng mga otoridad sa pagkahuli billions na halaga ng pinagbabawal na droga diyan po sa Batangas. Ngunit sumintro ito sa PDEA leaks issue kung saan sangkot nga po dito ang ating Pangulo, and even Diamond Star Maricel Soriano ay sangkot nga po dito. Nakaladkad ang pangalan ng presidente at marami pang ibang personalidad dahil lang po dito sa resource person ni Bato de la Rosa. Imbis na magkakandak ng investigation dito sa entrapment operation diyan po sa Batangas, ay napunta ngayon, nakatutok para baga itong destabilization ito, Marcos administration, dahil sa kanya nakatutok at medyo kasiraan ito sa administrasyong Marcos dahil nga po nakatutok ang issue sa illegal na droga kung saan naman sangkot di umano ang Pangulo. At nabigyan nung unang hearing, kung iyong natatandaan, ay nabigyan itong pansin. Mahaba ang explanation dito ng resource person ng Senado, lalo dito kaya Committee Chair Bato de la Rosa, itong si Jonathan Morales. Mahaba ang kanyang role dito bilang resource person dahil marami siyang binubulgar dito, nagdadawit sa Pangulo. Unang-una, lumabas siya kaya vlogger, Maharlika, bago ito pumunta sa Senado at nagkakalat po doon. Pero second hanggang third hearing ng Senado, andiyan na palagi si Senator Chis Escudero, Jinggoy Estrada, kung saan ni-intervene nila at pumasok po lang sila diyan upang di naman siguro sa pagharang, pero medyo sinisita dito si Bato dahil ang source niya dito ay di umano nagsasabi ng katotohanan. As per Senator Jinggoy Estrada, wala siya doon sa pangyayaring iyon, na dapat hanggang doon lang ang kanyang masasabi. Pero ngayon nga, yun ang nangyari. Of course, ang nagre-reflect dito is yung pagpayag ng former Senate President Zubiri sa isyong iyan, dahil hindi na nga po maganda para sa administrasyon na tuloy-tuloy pa rin hanggang sa hearing ng Senado, partikular na ang PDEA leaks na nakalink pa rin sa Pangulo, kasiraan din ng administrasyon. So yan ang unang dahilan siguro kung bakit napalitan ang liderato ni Zubiri. Pangalawa diyan ay napapayagan din ni Zubiri itong investigation ng Isiminay. At dito ay talaga namang alam naman natin kung sinong mga kakampi. Senator Bato de la Rosa, and of course itong Senator Padilla, talagang sa side ng former President yan, Duterte. Ngayon, para bagang hinahayaan lang ng Senate President na magkakandak ng investigation doon na medyo taliwas naman dito sa kagustuhan ng administrasyon. So hindi nga maganda, kaya nga siguro dahil po doon, kailangan ng palitan si Zubiri. Pero ika nga, natunugan ni Zubiri na outnumbered na siya. Kaya inunahan na lang ang pagre-resign dito. O kayo mga kaibigan, mga kababayan, kayo nang humusga patungkol diyan po sa biglaang pagre-resign ba o sinisipa the former Senate President Juan Miguel Zubiri. At ngayon ay mabago ng Senate President sa katauhan ni Francis Joseph Escudero. Kilala natin bilang Chis Escudero, Senator Chis Escudero. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.